Hello, welcome sa ating channel, Unicorn Princess Tarot, at ito ang ating forecast or talakayin natin ang paglipat ng Pluto sa sign na Aquarius. Okay, nangyari na yan November 19, 2024 at ang itatagal itong Pluto na to sa Aquarius ay hanggang January 19, 2044. So, pag-usapan natin kung ano ang maaaring maging effect niyan sa atin. By the way, kung hindi mo pa napupuntahan yung aming Facebook, Madam P, i-search mo lang hashtag Unicorn Princess Tarot kasi yung Madam P hindi mo pa siya masa-search sa Facebook. Ang i-search mo is yung hashtag Unicorn Princess Tarot or yung ibang channel namin, hashtag Virgo Philippines, hashtag Libra Philippines. Kung gusto mo magpabook ng astrological reading, ay diyan ka pwede mag-inquire sa page namin na yan or dun sa aming Gmail, virgophilippines@gmail.com. Okay? Okay, so bago ang lahat, pag-usapan natin, ano ba ang planet of Pluto? Okay? Ito, si Pluto siya ang planet na huling na-discover or pinaka-latest na na-discover 1930, no? And yung pagka-discover nitong Pluto na ito, yung masasabi nating nagpakita siya ng chaos, no? Dahil itong Pluto maraming nagulat sa pagkaka-discover sa kanya and kaya siya tinawag din na Pluto planet of transformation. So, napaka-crucial ng role ng Pluto dahil ito ay nagpapakita or nakakabigay ng effect yung placement nito sa maaaring pagbabago na mangyari sa buhay ng tao. Ang ruling planet or ang zodiac sign, no, na masasabing ruling planet ay ang Pluto ay ang sign of Scorpio. So ito ay planet also na nagpapakita ng may kinalaman sa sex, death, and transformation. So, malaki ang epekto nito sa atin, sa mga zodiac signs. At tatalakayin ko naman sa ibang video yung may kinalaman sa kung ano yung maaaring maging effect nito sa iyong zodiac sign. But ngayon, dito sa video nito is yung general na maaaring maging effect niya sa pangkalatan sa tao. So, si Pluto is also named after the Roman god of the underworld. And so, ito ay planet na may kinalaman din sa mga bagay na may kinalaman sa underworld, like yun nga, binanggit ko kanina, sex, death, and transformation. So ngayon, pag-usapan natin, kasi alam mo ang paglipat ng Pluto sa Aquarius is 20 years. Okay? The last time na ito ay nabago ay noong 2008 at yung sa pagbabago niya sa sa sign ng Capricorn year 2008, ito ay nagpakita ng financial crisis or pagkakaroon ng crisis, no, financially. Kung maaalala mo yung year na yon, balikan mo ano ba yung mga nangyari around that time. And napaka-intense nitong planet na ito dahil yung paglipat ng Pluto from Capricorn papuntang Aquarius, 16 years siya sa Capricorn, no? Pwedeng maraming mabuksan na pananaw sa buhay sa'yo or sa atin ngayon. Yan, isa sa ano yan, because transformation
ang daladala ni Pluto. Maaaring yung pagkakaroon ng retrograde nitong Pluto sa Capricorn nitong May 2, 2024 hanggang October 12, 2024. Bumalik kasi ito si Pluto sa sign of Capricorn. Medyo nakaapekto ito sa'yo, no? And ngayon, completely nga, nawala na siya or umalis na siya sa Capricorn and matagal na siya ulit babalik doon. Mga nasa 200 years mahigit na ang bibilangin bago mararamdaman ang Pluto sa Capricorn, which is of course wala na tayo noon, ano? And ngayon, ihanda mo na sarili mo dahil dito siya sa Aquarius naman mararamdaman. Nung retrograde niya, maaaring ang mga sign na naapektuhan talaga nito, of course, depende sa iyong natal chart, is tingnan mo yung mga planets mo sa sign ng Scorpio, Aries, and Leo, dahil pwedeng ito yung mga naapektuhan ng Pluto nitong retrograde niya. But of course, ngayon, pag-usapan natin yung pagpunta naman niya sa Aquarius. Well, the planet of Pluto kasi is, nabanggit ko na, it's about transformation. Pero nung nasa Capricorn kasi siya, maaaring Capricorn rules managers and mga bagay or mga tao na nasusunod sa buhay mo. So there's a lot of transformation na maaaring naranasan ka sa buhay mo with regards sa mga taong ito, sa sitwasyon na ito, anything that is ruled by Capricorn. And it could be anything, manager at work or teacher mo sa classroom, no? Could also be principal, kung sino man itong mga mas matataas na tao sa buhay mo. Pwedeng nagkaroon ng malaking pagbabago during this time na si Pluto ay nasa Capricorn with regards sa iyo, sa relationship mo dito sa mga taong ito. Okay? A lot of transformation. And high chance din yung iba sa inyo pwedeng nagkaroon ng relationship with someone na pwedeng mas may edad sa kanila, ganyan, or nagkaroon ng, kung ikaw naman itong mas may edad and then nagkaroon ng transformation sa kung paano ka makitungo dito sa taong ito. So parang nagkaroon ka ng bagong pananaw, paniniwala, and pagkaintindi sa connection ninyo dalawa, parang ganon. And kung sino ang dapat mag-lead sa connection pagdating sa love, pwedeng maapektuhan ito. And ngayon, get ready kasi itong connection naman ng Pluto with the Aquarius, medyo magiging sabihin na nating nakakaloka, parang ganon. Dahil ang tatamaan naman niya is the area of life na may kinalaman sa friendship, no? Ngayon, ang Pluto nasa 0 degree pa, and that is an anaretic degree. This is also a degree na may kinalaman sa pagkawala ng something, like disappearance of something, and also, yung iba sa inyo, pwedeng discoveries of sickness or mga sakit is around this time, pwedeng magkaroon ng discoveries habang ito si Pluto ay nasa 0 degree. Pwede rin naman ang pagkawala, no, ng isang sakit. Well, I pray and I hope hopefully na mas more on sa inyo talaga, lahat kayo ay makaranas noon nung pagkawala ng something na ininda ninyo noong mga nakaraan, no, nung especially that while Pluto is in Capricorn, pwedeng nagkaroon ng experience about health. For example, yung iba
nag-focus ka masyado sa trabaho, so nagkaroon ng transformation sa katawan mo, lumaki ka, ganyan. So ngayon pwedeng maging mas maiba. Biglang pagbabago pagdating sa iyong body dahil naisipan mo na maging healthy or mag-focus sa life changes in general, no? And this could also affect you. Ngayon, okay, so ngayong habang nandito si Pluto sa Aquarius, maaaring ma-experience ninyo yung pag-alis ng mga kaibigan, mga taong you know, talagang naging importante na sa'yo. Like, they are close friends and also relatives kasama dyan, yung mga malalayong kamag-anak mo. Pwedeng magkaroon ng come and go and parang nakakaloka yung part na yon dahil pwedeng may iwan siyang marka sa buhay mo na maging dahilan na magkaroon ng transformation sa'yo. Also, at the same time, maaring marami sa atin ang magkaroon ng experience about pag-aalaga sa may sakit, especially friends or friends na sabihin na natin mawawala sa mundo, they will die, high chance of that, or dying in a different kind of way, kasi yung dying hindi naman siya literal na death lang, but rather pagkawala na parang bula, parang alam mo yon, bigla na lang nalaho, and you could experience that during this time, no, na si Pluto ay nasa 0 degree. And yeah, for example, bigla na lang hindi nagparamdam itong si kaibigan mo na ito, biglang nawala na lang siya, parang bula. At unti-unting, yung iba naman hindi naman biglaan, but rather unti-unting nawawala sa buhay mo. But this will also make brand new, powerful opportunity para magkaroon ng mga bagong friends na will help you pagdating sa iyong healing. Aquarius is a sign wherein pwedeng, eto kasi may kinalaman ito sa komunidad, no? And Aquarius is a sign na pwedeng mai-experience mo yung parang ikaw ay pinakikinggan pagdating sa iyong community, and kung ano man yung mga gusto mong sabihin, gawain, mangyari. And also, Aquarius is a sign na may kinalaman sa mga technology, science, medicine. So, there's a possibility around this time, 20 years, na magkaroon ng advancement pagdating sa mga bagay na yon. Science, medicine, teknolohiya, robots, yan, pwedeng development of AI. Kaya nga, nung pumasok si Pluto sa Capricorn, sa Aquarius, ito ay 2019 nagkaroon ng development with regards sa technology, nagkaroon ng remember COVID, naging mas close tayo sa technology. Why? Kasi nagkaroon ng pagpasok si Pluto sa Aquarius. Yung iba sa atin naging mas moderno yung pag-aaral, natutunan na ay pwede pala magtrabaho at home, ay pwede palang modular ang classes. So hanggang yung may mga bagay sa technology na hindi na natin naiwan ngayon, kumbaga kino-continue sa natin. Like for example, yun nga, mga Zoom meeting na yan, nung COVID lang naman nag-start yan, 'di ba? Kasi kailangan nating matuto na magkaroon ng transformation. And that is the help of
Pluto being an Aquarius. Kasi sabi ko nga, magkakaroon ng advancement sa teknolohiya, sa medisina, sa science. And of course, we can benefit from that. So tuloy-tuloy yan. Ngayon, na hindi na siya babalik sa Capricorn eh. Last na ito. Nung hanggang November nung nakaraan. October 12. Yun yung huling punta ni Pluto sa Aquarius. Sa Capricorn. Okay, so science and medicine nagkaroon rin ng advancement nung simula ng COVID 2019. And of course, tuloy-tuloy yan ngayon. And sabi ko nga, magbe-benefit tayo doon. And ngayon, magkakaroon ka ng understanding or mas magiging malawak ang pangunawa mo pagdating sa humanity, pagdating sa community mo, and the people around you, pwede magkaroon ng a lot of transformation dyan. Ito maganda ito dahil magiging mas innovative tayo lahat, no? And a lot of us during this time na nandito si Pluto will also find a solution sa mga problema na pwedeng may kinalaman sa health of the planet Earth, no? A lot of us pwedeng maisipan ano kayang mas magandang gawin. Pwedeng sa komunidad ninyo magkaroon ng mga transformation, like pagbabago kung paano mas higit na mas mapoprotektahan ang ating mundo. Like for example, may kinalaman sa basura, more on community, transformation sa community. Kailangan lahat tayo ay magtutulungan para magkaroon ng pagbabago sa ating kalikasan. And I remember around that time, ito yung time na nagkaroon ng huge transformation sa Manila Bay. Nung time na si Pluto is nasa Aquarius because of course, the president natin that time, which is the President Digong, which is a high chance din na magkaroon ng pagbabago ngayon pagdating doon sa mga bagay na yan. And yung pagtutulungan ng mga komunidad kung paano mas may sasaayos, mas magiging mas maganda at mas mapapabuti ang mundo. And be careful kasi around this time, kung medyo maraming happenings pagdating sa technology, nagkakaroon ng development, ganun din naman ang paggamit ng technology pagdating sa dark side ng technology. Okay, be careful about that. For example, yung mga phishing, hacks, ayan, yung mga kasama yan eh. Yung mga pag may pagkakinlik kang link ay ito ay magpupunta sa virus, etc. So be careful about that because there's a lot of transformation sa ating technology na maging dahilan din naman ng pwedeng problem sa atin. And be careful doon sa part na yon kasi hindi naman sabi ko nga the Pluto is about transformation, pero transformation minsan hindi siya laging maganda, minsan sa pasama so that's why nagbibigay tayo ng guidance and advice and warning sa bawat isa. Well, alam mo naman na yon na medyo hindi maganda talaga yung basta-basta magki-click ng website, but around this time na si Aquarius ay nasa Pluto, si Pluto ay nasa Aquarius, magiging mas talented itong mga hacker na ito, mga phishing site na ito. Ayan, mga scammers na yan. So, be careful, be very careful. Pwedeng magbigay ito ng krisis sa mga bagay na may kinalaman sa technology. And, of course, robotic or yung mga may kinalaman nga dito, robots, AI, very remarkable developments ang pwedeng dalhin niya sa atin.
pwede rin magkaroon ng increased focus kung paano magkakaroon ng um, yung potential power challenge sa ating mundo, sa ating country. Like, pwedeng magkaroon ng problem and development of nuclear solution is possible. For example, yung hindi ako kasi masyadong maalam sa mga bagay na may kinalaman sa nuclear things, but kung hindi ako nagkakamali, meron tayong nuclear, may dinedevelop dati dito na site na may kinalaman sa nuclear, and ayoko magbigay masyado ng information doon kasi hindi naman ako talaga dalubhasa doon. Pero kung hindi ako nagkakamali, ito ay created by Ferdinand Marcos that time, President Ferdinand Marcos. And may sinasabi sila na parang ito ay masama, etc. But then, may another pag-aaral na hindi naman talaga masama bagkus mas marami pang benefits ang nuclear plant na yon, wherein hindi naman siya napatakbo talaga, kung hindi ako nagkakamali. Well, of course, ayokong i-disclose yung usapin doon. But there's a possibility of having that kind of, not only in the Philippines but around the world, development pagdating sa usapin na may kinalaman sa nuclear things. Honestly, hindi ko talaga alam ang nuclear. Ang alam ko lang sa nuclear is because ito yung nuclear bombing. So, yun yung nakalakihan ko. No? So, nuclear nga is parang bad. But eventually, sa mga ibang videos na napanood ko din, and you might want to try your own research about that. Kasi hindi ako magbibigay ng masyadong kaalaman doon. Dahil maliit lang ang kaalaman ko doon. Now, because of this, medyo crucial siya, because especially if we are one of the country na magkaroon ng ganoon, no, sa year na to follow, pwedeng magkaroon ng potential na magkaroon ng new chapter, new life for us, na medyo magiging mas exciting. Why? Kasi pwedeng ito ay magbigay sa atin ng power if now in the Philippines parang hindi tayo nagkakaroon ng power with regards sa other country, but there's a possibility if tayo yung one of the country na magkakaroon ng development with regards to nuclear things and technology, yan, kung mas madedevelop pa, which is high chance, marami tayong matatalinong mga Filipinos inventors. So there's a possibility of increase of power pagdating sa atin. And hopefully, of course, dahil ako ay Pilipino, I also want that to happen, yung ma-pursue yung mga ganong klaseng bagay. Siyempre, ayaw ko naman din na tayo ay napapag-iwanan. Ngayon, there's also an increase of, pagdating sa ating community. Sabi ko nga kanina, pwedeng mas mapaganda dahil of course, a lot of us will have concern pagdating sa ating komunidad, pagpapalawak ng mga garden or halaman. Yung iba sa inyo pwedeng nagsisimula na ngayon. Bakit ganito? Parang na-interest ako sa paghahalaman. Bakit ganito? Bakit gusto ko yatang magtanim because the Pluto is making transformation pagdating sa sarili mo, na parang you have to gawin mo naman yung part mo sa earth, do something na may kinalaman naman sa earth, and those are earthly things like halaman, yung iba hayop, but
yeah, there's an increase of deeper connection pagdating sa environment at sa pakikipagkapwa-tao. And a lot of you, no, ay pwedeng magkaroon ng pag-iwas, pag-alis pagdating sa corporate jobs para magkaroon ng self-employment. Yun nga, pwedeng magkaroon ng experience with regards sa, oy, mas maganda yata yung self-employed, oy, mas maganda yata na dito na lang ako sa ganitong lugar, which is pwedeng may kinalaman sa environment, dahil mas mafe-feel mo na parang wala namang saysay na sa akin ang money ngayon, I can earn my own money, tapos nai-enjoy ko pa ang buhay, parang ganon. Kasi kung si Pluto, nung nandun siya sa Capricorn, a lot of us would feel like kailangan kong kumita, kailangan kong ma-experience na magkaroon ng ganitong bahay, ganyan. So a lot of you pwedeng pinilit ninyo ang sarili ninyo na ma-push yung sarili ninyo na mas kumita ng mas malaki, mas mag-work hard para ma-achieve yung mga goals ninyo sa buhay. But when Pluto is in Aquarius, pwedeng yung mindset ninyo is, I want to live my life in, may kita, pero at the same time, I'm happy. I am, with my friends, or yung iba sa inyo, pwedeng masarap mabuhay na hawak ko ang oras ko. Gigising ako sa oras na gusto ko. And then, a lot of you would think of self-employment and entrepreneurship if you are into business. So, there's a possibility of pagpapalit noon. Yung iba sa inyo, pwedeng yung 2019 na experience na yon, which is, of course, nagkaroon ng pandemic. A lot of us talaga nawala ng trabaho and then experience magtrabaho sa bahay lang. And then, pwede magkaroon ng pagbabago ng mindset around this time while Pluto is in Aquarius, kasi babalik na nga siya. Andito na nga siya sa Aquarius, no? Saglit lang siyang bumalik sa Capricorn para tignan ko ano yung mga dapat mong balikan pagdating sa iyong career. Ano ba talaga yung nagbibigay sa iyo ng happiness, and ano ba yung career na parang binalikan mo but then na-realize mo, this is not what I really want. 'Di ba? Parang nagkaroon ng experience ng ganon doon sa mga pagbabalik. But yun nga, actually yung pandemic, yung nung the Pluto 2019, when Pluto moves in Aquarius, pwedeng nagkaroon tayo ng pagkagising, and around this time is may experience ulit natin yung pagkagising na yon, 'di ba? Parang ano ba yung mga creative ways na dapat natin gawin para mas kumita tayo or kikita tayo na in a way, gusto natin yung surroundings natin, gusto natin yung paligid natin, gusto natin yung ginagalawan natin. And ano yung work na mas fulfilling para sa inyo na makakapag-create ng new avenues, new way of earning, and at the same time, wealth, no? Pera, ano ba yung bagay or career na magbibigay sa akin ng money, pero at the same time, yung iba sa inyo, high chance nga na you will use the use of social media and small digital businesses. There's a lot of opportunity around this time. So kung kayo ay may mga businesses na may kinalaman sa technology, ginagamit ninyo ang opportunity ng social media, ng teknolohiya, there's a high chance of you earning a lot of money around this time na si Pluto ay nasa Aquarius. Okay? So, actually ako po, mga around that time nga, 2019, diyan ako nag-start talaga ng YouTube eh. So, yeah, hanggang nagtuloy-tuloy na siya ngayon. And of course, dito sa YouTube is mas nakapagbigay ako ng guidance sa humanity, like what I am doing right now. Right now, I'm giving advice, guidance sa inyo, and that is a kind of humanitarian act. And ganun din yung pwedeng maitulong ng technology sa inyo as an individual
Well, I'm just sharing my experience, pero of course, iba-iba yun sa atin. Yung iba sa inyo, pwedeng magawa yung iba sa inyo ng TikTok account or Facebook account, Reels, and then ituro din ninyo sa iba yung mga kaalaman ninyo pagdating sa pagtatanim ng halaman, kung paano ano, mag-reuse, recycle, at yung iba, paano, for example, yung ukay-ukay na damit, may mga nakikita akong videos na ganun eh. Yung parang bibili siya sa ukay and then ita-transform yan yung damit into mas magandang damit. So, how will you use the use of technology in order for you na mas mag-create ng bagong opportunity, bagong creativity, and maybe arts din, at kaalaman, bagong kaalaman sa iba din. So, you can also use that. And sabi ko nga, if you will have a business na may kinalaman sa technology and the use of technology, you will benefit from that. Yan. Yung iba sa inyo, kung may negosyo ka naman, there's a possibility of pagdadagdag ng mga bagay na may kinalaman sa teknolohiya. Like for example, hindi ako magtataka, 20 years. Ngayon, pwedeng may mga madagdag na naman sa ating mga pangunahing mga fast food chains like yung McDonald's and Jollibee. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, nitong nandito siya sa Aquarius, bago magkaroon ng retrograde, nagkaroon na ng advancement ng technology ang mga fast food chains. Yung sa halip na o-order ka sa cashier, ay o-order ka na lang doon sa pinipindot-pindot. Tapos, magpiprint yun ng parang receipt. Tapos, yun ang ipapakita mo doon sa babayaran. Pag nakabayad ka, wait ka na lang ng order mo. And then, Jollibee, they have their own way, which is yung pag ayan na yung order mo, magva-vibrate yung hawak-hawak mo na thing, which is that could help into, advancement din um, ng kanilang way of serving food. And yun ang sinasabi ko, may development pagdating sa mga businesses paggamit ng technology, and magbe-benefit yon sa kanila. Okay? So, yun yung isa sa may tutulong ng Pluto in Aquarius. Also at the same time, while Pluto in Aquarius, pwedeng bukod sa technology advancement, there's a possibility na yung iba sa inyo magkakaroon ng psychic cleansing. So ano yon? Maaaring yung iba, there's a discovery of things that could help them na mag-cleanse ang kanilang sarili na may kinalaman sa psychic things. Okay? For example, madiscover ng iba ang paggamit ng evil eye, paggamit ng sage, paggamit ng insenso. And I highly suggest that if you want to avail, guys, I do have that in my TikTok. Unipre, ayan yung aking TikTok shop. You can avail stuff na may kinalaman sa spiritual na bagay, like yung evil eye. I do have evil eyes that could help you, protect you from evil eyes, yung mga evil looking. Anyway, I'm just saying, when you will use evil eye, kailangan ito ay bless at cleanse, and we do that doon sa mga products. So, yeah, I highly suggest that you use that. Anyway, hindi sa ibang video ko tatalakayan ang about sa evil eye. So, I'm just saying, dahil ikinokonek ko dito yon sa ating reading na may kinalaman sa ano ang epekto ng Pluto sa Aquarius sa'yo. So, yung iba, some of you will confront your obsession. Saan ka ba na-obsess ngayon? There's a possibility of you na parang hindi ako pwedeng na-obsess lang dito sa bagay nito. I have to do what I can do para matapos or maharapin itong obsession ko na ito. So, if it is a person, sa high chance of some of you, may pakikipag-usap, pakikipagharap, for those people na parang nafe-feel mo na parang, bakit ba ako isip ng isip dito sa taong to? Like, maybe,
10 years or 5 years na itong kaibigan na 'to, pero bakit laging siya napasok sa panaginip ko? Bakit lagi ko pa rin siya naaalala? Maybe there's something. Sabi ko nga, transformation sa friends, either ending of a relationship with a friend or having a connection, reconnection with a friend is possible around this time. Okay? So because of that, dahil nararamdaman mo yung obsession, yung feeling ganyan, there's a possibility na yung iba sa inyo mag-message doon sa kinao-obsesan nila na tao. And you will also break from the boundaries. Ano ba yung nagpipigil, nag-i-stop sa'yo to do what you feel like gusto mo naman talagang gawain. Kasi yung Pluto in Aquarius, nagpapakita ito ng rebellious energy and nandito yung feeling ng greater freedom, no? Gusto kong maging mas free around this time and mas more on humanity ang nasa isip and kagustuhan ng sarili kesa sa uh, kesa sa you know kagustuhan ng iba, because when Pluto is Capricorn, medyo ang nasa isip natin noon is kagustuhan ng iba, ano ba ang utos ng iba, ano ba ang dapat gawain, like you, when you work, ang iniisip mo is yung kikitain mo para kay ganito, para sa future ng ganito, future ng mga anak ko, future ng pamilya ko, yung iba ganun. Pero when Pluto is an Aquarius, you are thinking about yourself, your happiness, your community, your friends, ano ba yung mas magbibigay sa inyo ng happiness, and pwedeng may pagbabago ito ng plano pagdating sa future. This is your wishes and desire. There's a possibility na ano ba yung wish mo, yung hiling mo sa buhay mo, dahil maaaring yung iba nga, kung ito ay obsession, you are being obsessed with someone, nandun yung lagi kang isip ng isip sa taong to, there's a possibility na ay gagawin ko na to ng action kaysa wala. Okay? And mababago yung pananaw pagdating sa usaping spiritual. This is an era wherein magkakaroon ng transformation, magkakaroon ng shift, pagbabago pagdating sa view ng power and connection sa mga tao sa paligid mo at sa mga taong gusto mo. Okay? And ito ipupush ka talaga ni Pluto na magkaroon ng transformation. Dahil kung ano man yung dating paniniwala mo, dating nasa isip mo, pwedeng magkaroon ng effect itong pagbabago ng planet na ito para mabago din yung way of thinking mo. And Pluto is malaki ang influence niya sa iyo to reshape you, no? And not only you but also the society. Sabi ko nga, nung time na yon, when Pluto is in Aquarius, pumunta siya kay Aquarius. Remember, babalik-balik kita doon sa happening noong pandemic. Why? Kasi ito talaga yung malaking transformation na explain ko na kanina regarding medicine, regarding technology, regarding overall, hindi lang isa sa atin, lahat tayo nagkaroon ng transformation society, 'di ba? Nagkaroon ng pagbabago. So, science and technology. So, ngayon sa bawat isa sa atin, bago kasi magkaroon ng pagbabago, ang isang individual ay kailangan magkaroon din ng pagbabago muna sa sarili niya. No? And that is the effect of Pluto. Babaguhin niya muna ang bawat isa sa atin, yung way of thinking natin. Ayan. And that will help, no, para mas ma-reshape, mas maging mas maayos, mas maging mas maganda. Well, actually, I can see this as a breakthrough or mas magandang way, no? Para mas makatulong sa pangkalahatan sa mundo. Why? For example, itong change na maaaring mangyari, for example, ng pandemic, babalik kita doon.
Nung time na nagkaroon ng advancement sa technology, nabawasan naman yung usok ng mga sasakyan. 'Di ba? Although meron ng mga electric cars, mas naging open tayo sa mga electric bike, yung mga ganon, mga electric, something to do with the use of solar instead of yung usok ang gagamitin. So it helped somehow na makatulong tayo sa planet Earth. And yun yung um, maitutulong din ng advancement ng technology while Pluto is in Aquarius. So meron siyang magandang benefit. Kahit pangit yung simula niya, gano'n naman talaga eh. When there's death, sabi ko nga, Pluto is a planet of death and rebirth. When there's death, there's a new beginning na naghihintay na medyo mas maganda. So yung death is like, mangyayari lang siya para magkaroon ng pagbabago. Okay? Para magkaroon ng um, way na maging mas maayos ang lahat. 'Di ba? For example, yung pandemic or yung COVID, hindi naman laging ganun, 'di ba? Nangyari si COVID as a way para magising tayo na gamitin na ninyo ang technology para medyo makabawas-bawas naman kayo sa pollution ng mundo. Okay? So, naintindihan niyo yung part na yon. And that is really Pluto is like a phoenix rising, no? And you would experience that around this time. So that is it for now. I will end the video dito. Ngayon, bago ko siya i-end, ipapakita ko sa inyo yung mga kung paano makapagpabook ng reading sa akin. So, please do leave a comment dyan sa baba. Nagpapakita yun ng appreciation at saka sobra ako nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa akin at pagmamahal at yung pag-follow nyo sa akin. Sobrang nakakapagpataba po ng puso ko yun. So, ito po sa mga gustong magpabook ng reading. So, if you want to book a reading, punta ka lang sa page namin, Madam P. May mga admin ako who will assist you pagdating sa pagpapabook ng reading. Ayan, natal chart. Babasahin natin yan. Love and career ang available. Pag kukunin mo pareho, I do have free palm reading for you. And that is payment first policy. And then, tsaka ka pwedeng makapagpa-schedule. Yung payment first is ginagawa natin yon para magkaroon ng, security na rin because, of course, nangyayari kasi yung halimbawa nakapagpabook na, nakapagpa-read na, tapos yung payment pag sinabi mo goodbye hindi na natutuloy. So may mga ganon, of course, iwasan natin yan. And para masigurado na yung iyong slot, kasi marami pong nagpapabook guys, if you are only willing to wait. Ayan, sa ating love, tatalakayin dyan, sun, moon, rising, saan mo mamimit ang wife or husband mo, anong kaugnayan at maaaring trabaho nitong magiging asawa mo, sino ang taong maaaring maging involved sa pagkikita ninyo, anong maaaring maging takbo ng relasyon ninyo. I also do have, hindi ko na lang nailagay dito, but if you want me to concentrate naman sa relationship mo doon sa mismong taong yon, whether ito ay nanay mo, tatay mo, or partner mo, halimbawa asawa mo, gusto mong pagtapatin ko yung planeta mo sa planeta niya, anong maaaring maging lesson niya sa buhay mo, anong dapat ninyong iwasan, or anong maaaring maging effect niya sa buhay mo, pwede ko rin gawain yon, no? That is also 1-5, ito love, ito 1-5 yung love. But if you want me to concentrate on that, that is another reading, love reading concentrated sa compatibility reading. That is 1,500. I will also show you charts, no, na may kinalaman sa mga year na maaaring makaapekto sa relationship ninyo. And then I do have here career reading. Ayan, kung ano yung, kung saan ka mag-grow, ano yung maaaring maging career mo, or ano yung career na mas mag-grow ka. Ayan, anong magbibigay sa iyo ng expansion, luck, swerte, at
sino yung mga taong dapat mong iwasan or what. I can help you, makapagbigay ako ng guide sa'yo diyan. And ayan, I also do have, ito inopen ko na, Zoom call 10,000, 5 hours, Zoom call meeting, or if you want, kung gusto mo, kung ayaw mo ng Zoom call, I do also have 10,000 package. May kasamang tarot reading, crystal reading. Yun naman recorded. Ipapasa na lang sa iyo ang video. Ayan, year ahead reading, astro chart, or yung astrological chart mo, babasahin ko yun lahat. And, love, career, and kung may gusto ka, yun, set na yun. If you want. But I highly suggest yun nga, yung recorded. Tapos, unlimited question naman yun. I mean, i-question mo na lahat. Then, pag na-question mo lahat, tsaka natin simulan yung reading. Sige. Pwede yan. For 10,000. Well, why 10,000? Yung iba, namamahalan dyan. But, you will actually buy this. Pero ito, magbibigay ito ng guidance sa inyo until, for life. Magbibigay ito ng for life. But, hindi, ang mas marirecommend ko is yung recorded rather than the Zoom call. Pero dun sa Zoom call nga lang, pwede mo nang i-ask lahat. Yun nga lang kasi, mas maganda kung recorded, diba? Kasi mapapanood mo. If you want, pwede naman yung Zoom call, but you record this na lang. I-record mo na lang yung video, screen recording. Yun na, masasuggest ko. Para panoorin mo na lang ng paulit-ulit pag kailangan mo. Ayan. So, yeah. And if you don't know, I am also a business woman. Marami akong negosyo. So, if you want to check it out, yan, one of the business na ipopromote ko dito is yung Jelly's Restaurant. If you want to check it out, punta ka sa Las Piñas, sa Naga Road. Pwede mo ring i-search ang page noon, Jelly's Restaurant. Maaring makita mo ko doon pag may time. Pumupunta-punta ako doon. So, yeah. We can also, yung sa 10,000 na ito, pwede rin tayo mag-meet if you want to meet me up in person. Okay? So, yeah, of course, marami ako negosyo. So, I will give my time for you kung kailangan mo talaga ako. And I will, you will be priority. I-schedule natin yung sa'yo if you want to avail this. But if you want to learn more, doon na lang kayo mag-inquire sa ating page. Maraming salamat, and hopefully nabigyan ko kayo ng guidance for today. I love you all, and bye-bye.